Sir, nandito na po sina Mr. Dixon Montalban. Papapasukin ko po ba? Tanong ng sekretary ni Liam na ginamit ng intercom para ma-inform ang kanyang boss. Sige, papasukin mo na. Sagot naman ni Liam. Nandito na sila. Pahayag ni Liam sa magpinsan. Tumango si Makmak at si Mariel at umayos ng pagkakaupo dahil kanina bago tumunog ang intercom ay nakahiga siya sa mahabang couch ni Liam habang ang ulo niya ay nasa hita naman ng nobyo na hinahaplos ng kanyang buhok. Nakaidlip siya sa kakaiyak kanina na hinayaan naman ng nobyo at pinsan. Kumatok sa pinto ng opisina ng sekretary ni Liam at si Makmak na ang nagbukas ng pintuan. Unang pumasok ang sekretary at kasunod si Dixon at 3 pang lalaki na kasama nito. Miss Lopez, pakigawan kaming lahat ng coffee please. Utos ni Liam. Pagkatapos niya makipagmanhag kay Dixon at paupuin ang mga kasama nito. Okay sir, sabi ng sekretary niya at tumalikod na para matungo na sa pantry nang hindi tinatanong pa kung anong gusto sa kape ng mga bisita ng boss niya. Miss, 3-in-1 sa akin ha? Hindi ako umiinom ng black coffee. Pahabol na wika ni Dixon sa sekretary ni Liam na nakangiti pa. Ay, sorry sir, nakalimutan ko po itong itanong. 3-in-1 po, sige po sir. Mga kasama niyo po sir, anong gusto sa kape? Ani ng sekretary ni Liam. Tumingin naman si Dixon sa mga kasamahan. 3-in-1 na rin sa akin. Black coffee with sugar miss, 1 kutsarang asukal. Salamat. Kahit ano ay okay lang sa akin. Ikaw nang bahala, Miss Secretary. Sagot ang 3 lalaki na ikinatango ni Miss Perez at nagtuloy na ng lakad patungong pantry. Hindi na tinanong sina Makmak at Mariel dahil na ipagtimpla na sila kanina ng kape kaya alam na niyang ititimpla para sa dalawa. Kay Liam naman ay master na niya ang gusto sa kape. Pagkalabas ng sekretary ni Liam at saka lang hinarap muli ni Liam ang 4 na lalaki. Dixon, sila bang sinasabi mong kakilala mo na makakatulong sa amin? Tanong niya sa kaibigan. Oo, sila nga. Mga kabatchmate ko, taga Cebu rin sila na destino rito sa Manila. Aning sagot ni Dixon. SPO for Sherwin de Dios, Mr. Moran. SPO for Raymart Asuncion. SPO3 Norman Bandia, Mr. Moran. Isa-isang pakilala ng mga kasama ni Dixon kay Liam na nakipagkami sa kanya. Liam na lang. By the way, this is my girlfriend Mariel Hidalgo and his cousin Makmak Mercado. Pagpapakilala ni Liam sa magpinsan sa mga pulis na kasama nila sa loob ng opisina. Nakipagkamay din ang mga pulis sa magpinsan at sabay-sabay na silang umupo sa mahabang sofa sa opisina ni Liam. Nasabi ko na sa kanilang nangyaring pagkidnap sa lolo't lolo nyo. Alam na rin nila Jerome Mendoza na nagpadukot sa 2 matanda. Ang sabi mo kanina, Liam, may iniwan na sulat ang tao ni Mendoza. Pwede ba namin makita? Aning saad ni Dixon. Tumingin si Liam sa magpinsan at si Makmak na nag-abot mismo ng sulat kay Dixon. Binasa na muna ni Dixon at saka niya ipinasa sa 3 pang pulis na kasama. Ano sa palagay nyo? Seryosong tanong ni Dixon sa mga kasama. Mukhang malaki ang galit ni Jerome Mendoza sa inyo Komento ni SPO for the Diyos na nakatingin kay Makmak. Anong dahilan niya? Bakit ginawa ni Jerome ang pagdukot sa mga lolo't lola nyo? Tanong naman ni SPO3 Bandia. Ako? Nakatakda kong ipakasal sa kanya ng mga elders namin. Pero tumakas ako dahil hindi ko naman siya mahal. Hindi rin magandang ipinapakita niya sa aking ugali. Kaya natakot akong ituloy ang pag-uusapang kasal. Ilang buwan din ako nagtago at ngayon nga mukhang lahat gagawin niya makita lang ako. Sagot ni Mariel sa tanong ng isang pulis. Sa palagay ko, hindi ang 2 matandang punteriya ng mga tauhan ni Mendoza. Sa tingin ko ako talagang plano nilang dukutin. Nagkataon lang na wala ako sa bahay nang sapilitan nilang pasukin ang bahay. Saad naman ni Makmak na nakakuyom ang isang kamao at nangangalit ang bagang. Tahimik naman na tumango-tango ang mga lalaki. Maya-maya ay pumasok ang sekretary ni Liam na dala na ang kape na ginawa para sa kanila.
Thank you, Miss Perez. Pwede ka nang bumalik sa lamesa mo. Pakisara ang pinto paglabas mo. Utos ni Liam na ikinatango na lang ng kanyang sekretary. Tumayo si Liam at inayos ang backpack na dala. Binuksan yon at may kinuha na envelope at may inilabas sa mga litrato at ilang documents. Yan ang mga nakuha kong ebidensya na may ginagawang illegal ang Jiro Mendoza na yon. Isa siya sa mga nagpapalaganap ng bawal na gamot at marijuana sa Cebu. May mga ilang kaso rin siyang pagpatay na na-dismiss dahil nababayaran ng mga kaanak ng biktima. Pahayag ni Dixon sa kanila. Sa narinig ni Mariel, ay lalo siyang nakaramdam ng takot hindi lang para sa sarili niya, pati rin sa lolo't lola niya. Naalala niya ang dalawang matanda at hindi na malaya ni Mariel na tumulo ang luha niya sa kanyang pisngi na napansin ni Liam, kaya inilapit niya ang ulo ng dalaga sa kanyang dibdib at hinayaan na umiyak muli ang tahimik ang nobya. Liam, sina Lola, aabutan pa kaya natin silang buhay? Baka kung ano nang ginagawa sa kanila ni Jerome. Lord, please wag niyo pong hayaan na may mangyari masama kina Lola. Ani ng nobya at pipindasal na rin ito. Hindi sila pababayaan ng nasa itaas. Hindi sila sasaktan ni Jerome dahil gagamitin pa niyang lolo't lola mo para makuha ka, diba? Kaya wag ka masyadong mag-isip. Maliligtas natin sila. Pagpapakalma ni Liam sa nobya. May naisip na ba kayong plano kung paano natin maliligtas ang lolo't lola nila nang hindi magkakaroon ng aberya? Seryosong pagtatanong ni Liam sa mga polis na nasa harapan nila. Pinacheck kong ilang mga properties si Don Crispin na nakapangalan sa kanya na bahay at lupa dito sa parteng Luzon. May nakita sila sa parteng Cavite at Quezon. Pag in-inform na SPO for the Diyos sa kanila, kung sa bus terminal sa Baclaran kayo kakatagpuin, siguradong sa Cavite kayo dadalhin ng mga inutusan ni Mendoza. Ani naman na SPO for Asuncion. Bendia, hindi ba't sa Cavite nakadestino si Lizarte ngayon? Tumango sa SPO3 at ninukot sa bulsa ang cellphone nito. Maya-maya lang ay may kinakausap na sa phone nito. Nasa Cavite nga siya ngayon at saktong naka-duty pa siya. Pahayag na wika ni Bendia. Call him again, Bendia, at ibigay mo ang address ng bahay ni Don Crispin sa Cavite. Sabihin mo na matyagan ang buong lugar at i-report sa atin kung ano makikita niya roon. As soon as possible. Nang sa gayon ay malaman natin kung tamang ang hinala natin kung doon nga din nalang dalawang matanda. Ani ni SPO for the Diyos. Ihanda niyo mga sarili niyo para mamaya. Lalagyan namin kayo ng tracking device na hindi mahalata ng tauhan ni Mendoza at maririnig din namin ang magiging usapan niyo. Kaya malalaman namin ang magaganap sa inyo kahit na malayo kami. Huwag kayong magpapahalata na may backup kayong polis. Sundin niyo lang iuutos sa inyo para hindi kayo masaktan. Is that clear, Miss Hidalgo? Mr. Mercado? Ani ni Dixon sa magpinsan na ikinatango ng dalawa. Liam, alam kong hindi ka papayag na hindi ka sumama. Kaya hayaan kita na sumama sa amin. Pero mangako ka na wala kang gagawin ni kakapahamak mo. Baling naman ang wika ni Dixon kay Liam. Tango lang din ang sinagot ng lalaki kay Dixon. Hintayin na muna natin ang report ni Lizarte. Ani ni Dero sa kanila. Hindi ba pwede na wag na lang pumunta si Mariel sa meeting place sila? Baka kaya namang iligtas ang lolo't lola nila nang hindi na humahantong pa sa makuha ni Jerome ang girlfriend ko. Komento ni Liam sa nagiging takbuhan ng plano nila. We are here para matulungan kayo nang tapusin na rin ang problema nila, Miss Hidalgo, Mr. Moran. You need to cooperate with us. Sagot na SPO for the Diyos sa kanya. Liam, may mga protocol din kaming ginagawa. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero sa sitwasyon ngayon, kailangan niyo makipagtulungan para masolusyonan na rin ang panggugulo ni Jerome sa buhay ng nobya mo. Hindi birong pagkakaroon ng connection ng girlfriend mo kay Jerome Mendoza. Kung hindi pa siya mahuhuli, ay mauulit at mauulit lamang ang mangyayari hanggang sa may mawalan ng buhay. Ani naman ni Dixon sa kanya. Tama ang sinabi niya, Liam. Kailangan tapusin na to. Marami nang naapektuhan dahil lang sa maling desisyon na nagawa ni Lolo Ronaldo.
Kaya susunod kami sa kung ano magiging plano nila matapos ang gulong to sa pamilya namin. Singit ni Makmak sa usapan na tumingin sa pinsan na nakahilig pa rin ang ulo sa dibdib ni Liam. Sang-ayon ako sa sinabi ni Kuya Makmak. Nais ko matapos na rin ang lahat ng to. Gusto ko nang maibalik sa normal ng buhay ko, Liam. Namimiss ko ng pagtuturo, ang pagpasok sa eskwelahan, at mag-ala na malaya at walang takot sa isipan. Sambit naman ni Mariel na nakapagtitigan sa matanda ang nobyo. Humugot na malalim na paghinga si Liam at hinalikan sa noo si Mariel. Alas 3 pa lang na madaling araw ay nasa terminal ng bus sa Baklaran sila Makmak at Mariel. Pareho man na kinakabahan ay parehas silang nilalabanan ang takot sa maaring mangyari sa kanila. Makmak, narito lang kami sa paligid nyo. Tandaan mo ang bilin namin sa'yo. Huwag kang papayag na ihiwalay ka ng mga tao ni Jerome sa pinsan mo. Paalala ni Dixon kay Makmak na naririnig ng binata sa earpiece na suot na isinuot sa kanyang tenga na nagbistulang hikaw. Relax ka lang, Mariel. Huwag kang papahalata na may iba kayong kasama. Nakamasid lang kami ni Liam sa inyo. Ani naman ito sa dalaga na katulad kay Makmak ay may suot din tong earpiece na parang hikaw. Bago pa man tayo nakarating, ay may mga nauna na sa atin dito na kabaro natin. Mga nakadisguise lang din sila. Ang iba nagpapanggap na driver, ang iba'y kunwari pasahero lang din. Ani ni SPO for the Diyos. Nagmamatsyag pa rin ang team nila Lizarte sa bahay ni Don Crispin sa Cavite. Hindi pa sila sure kung naroon nga ang dalawang matanda. Pero namataan nilang Batang Mendoza at ang ilan sa mga tauhan mismo ni Jerome ay nagbabantay sa paligid ng bahay na may hawak na baril. Malakas ang kutob kong ikinulong nila sa isang silid ang lola at lola ng nobyo mo, Liam. Saad naman na SPO for Asuncion. Teka, may paparating. Maging alerto kayo. Ani ni Diyos sa kanila. Samantalang parehong nakatayo naghihintay sina Makmak at Mariel sa gilid ng mga sasakyan na bus madali lamang sila makikita ng tauhan ni Jerome. Narinig nila ang sinabi ng pulis na may paparating at umakto sila magpinsan na nag-uusap hanggang sa may 3 lalaki na lumapit sa kanilang kinatatayuan. Pasimpleng tinutukan na baril sa tagiliran si Makmak ng isa sa 3. Hindi naman kami lalaban. Sasama kami sa inyo na maayos. Wika ni Makmak sa lalaki nagtutok na baril sa kanya. Mabuti nang nakakasiguro, Makmak. Ikaw babae. Huwag kang gagawa ng eksena para makakuha ng atensyon ng iba. Kung gusto nyo para makitang buhay ang lola nyo. Ani naman ito sa kanila. Hala, sige, lakad. Utos pa sa kanila magpinsan na sinunod naman nila. Tumigil sila sa paglalakad. Pagkarating nila sa labas ng pinaka-terminal, maya-maya lang ay may sasakyan na puting van na pumarada sa tapat nila at inutusan silang sumakay. Nang nasa loob na sila ng van, ay saka na nagtanong si Makmak. Saan nyo kami dadalhin? Nasinulyapan pa si Mariel na ikinatali ng isa sa mga goons ang 2 kamay nito. Bakit kailangan nyo pang itali mga kamay namin? Hindi naman kami tatakas? Paangal na sabi ni Makmak. Kuya. Tanging nasambit ni Mariel dahil sa kabang nararamdaman, lalo na nang pipiringan pa ang mga mata niya. Huwag na kayong umangal. Pareho naman kayo walang magagawa. Ani ng isang lalaki nagtatali ng kamay ni Makmak. Tintad na nga sasakyan nyo, madilim pa sa labas. Naisip nyo pang piringan kami? Angal muli ni Makmak na siya naman ang lagyan ng piring sa mata. Masyado ka maingay, Makmak. Puro ka angal. Sumusunod lang kami sa utos. Kapag hindi ka tumigil sa kakasalita, lalagyan ko ng tape yung bibig mo, kaya manahimik ka. Paasik na ana sa kanya ng lalaking katabi niya. Ang ganda talaga nitong pinsan mo, Makmak. Artistahin ng dating. Kaya hindi nakakapagtaka na nagustuhan ni Don Crispin na gawing palahian ng apo niyang babaeng to. Malas nga lang at siya napili na maglolo. Wika ng lalaking katabi ni Mariel na hinawakan pang ilalim ng baba ni Mariel at iniharap sa kanya. Bitiwan mo ko! Ang sabi ni Mariel na tinawanan ng mga tao ni Jerome na dinig-dinig ni Liam ang usapan.
Uy, palaban si Miss Beautiful. Ganyan-ganyan ang gusto ko sa babae eh, yung pumipiglas. Saad ng isa rin sa mga tauhan ni Jerome. Nagtawanan ang mga kasama sa lalaki nagsalita. Nakasunod ang dalawang sasakyang dala ni Liam sa van na sinakyan nila Mariel at Makmak. Ang isa ay sa kanila ni Dixon at SPO4 De Dios at ng isa ay dala nila SPO3 Vendia at SPO4 Asuncion. Nagiigting ang panga at napapakuyom ang kamao ni Liam sa kanyang naririnig mula sa Bluetooth device na suot nila. Kumalma ka, Liam. Hindi makakatulong sa nobyo mo at pinsan niya. Ani ni Dixon sa kanya. Ang hirap kumalma sa ganitong sitwasyon, Dixon. Narinig mo naman ang ginawa nila sa girlfriend ko. Pagpupuyo sa galit ni Liam. Tumahimik si Liam na muli nilang marinig na nagsalita si Makmak. Huwag niyong pakikialaman ng pinsan ko. Trabaho niyo na ihatid kami kay Jerome at hindi niya gugustuhin na saktan niyo si Mariel. Kaya tigilan niyo na yan. Ani ni Makmak na sinusubukang protektahan ng pinsan. Kaya ka nasasaktan, Makmak eh, kasi pakialamero ka. Hindi ka pa talaga nadadala nang ipabugbog ka ni boss sa amin. Dapat na ganoon palang tinaluyan ka na namin eh. Pasalamat ka pa at gusto ka pang makaharap ni Boss Bernard. Pero sigurado ako na mamaya isa ka ring malamig na bangkay. Katulad ng katawan ng Lolo Rinaldo nyo na nakalibing na sa kakahuyan. At siguro ngayon ipinapapak na ng mga langgam at mga insekto sa lupa. Pangaasar na pahayag nito kay Makmak. Napatiimbagang si Makmak sa narinig at nangalit ang kanyang mga ngipin. Mga hayop kayo! Pinatay niyo ang lolo ko! Mga demonyo kayo! Galit na galit na sigaw ni Makmak. Nagalit ang lalaking katabi niya at binigyan siya ng malakas sa suntok sa sikmura. Napaubo si Makmak sa sakit na pagkakasuntok sa kanya. Patay na si Lolo? Kuya, si Papa Lo! Anong ginawa niyo? Bakit? Bakit? Lolo Rinaldo, bakit niyo pinatay ang lolo ko? Napakasama niyo! Ang sasama niyo! Hinagpis na iyak ni Mariel. Hindi namin pinatay ang lolo niyo. Siya mismo ang tumigil sa paghinga. Tumigil ka, babae. Baka hindi kami makapagtimpit pati ikaw rin masaktan. Paasik na saad ang lalaking katabi ni Makmak na pinagbantaan pa si Mariel na kinahalakhak naman ng mga kasama nito. Ano nangyari sa lolo namin? Paano siya namatay? Saan niyo siya dinala? Si Lola Cecilia. Nasaan ang lolo namin? Sunod-sunod na tanong ni Makmak. Sige, sasabihin namin sa inyo ang gusto niyong malaman. Magkwentuhan muna tayo at malayo pa naman ang pupuntahan natin. Aning wika ng pinakapinuno at sa mga lalaking kasama nila sa sakyan. Ang lolo niyo inatake siya sa sakit ata sa puso nung on the way kami sa hideout. Yun, natuluyan ng hindi na huminga. Natatawa pang wika sa kanilang magpinsan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman kami ganun kademonyo. Inilibing pa rin naman namin ang katawan ng matanda sa kakahuyan. Dapat nga magpasalamat pa kayo sa amin dahil napagod kami sa paghuhukay ng libingan ng lolo niyo. Saad ng isa pa sa kanila. Si Lola Cecilia, nasaan siya? Lumuluhang tanong ni Mariel. Ang matandang babae nagtatapang-tapangan? Buhay pa naman. Nakikita niyo pa siya pagdating natin sa hideout. Seryosong pahayag naman ng isa pang lalaki. May itatanong pa kayo? Kung wala ni manahimik na kayo. Tigilan mo ng pag-iyak na babae ka. Ang sakit sa tenga pag humihikbi-hikbi mo. Wika na ulit nang namumuno sa mga tauhan ni Jerome. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.